Mga kawal ni Kristo Jesus, hayo na at ating ibantog ang pagkabayubay niya sa krus, nang ang dala natin matubos. Hayo na't ating ipagdiwang. Mga kapatid, mga kababayan, narito po ang dating daan, dekada 80 pa po. Ito po ay hosted ni Brother Eli at si Brother Manning. Ito po, at ipong pakinggan ang kaniyang pagsasalita. Sumama kayo, tanongin nyo ano kahulugan ng banal na halik at ipakiusap nyo, i-on the air kayo. Dahil pag hindi nyo pinakiusap na i-on the air kayo, ang mangyayari dyan, yung inyong tanong kukulturin. Kapatid naman o tanong nyo sa kanila, ano kahulugan ng apat na hangin? Isang hangin pa ay nililitaw nyo, digma At digma pa ng At sala pa doon sa Jeremias na kanilang pinagkunan. Sapagkat yung digma sa Jeremias na pinagkunan nila ng paliwanag, yun digma sa Jerusalem. Hindi sa Pilipinas yun sa 1914, ha? Yan sagutin mo yan, kabularan. Kailangan kung talagang ikaw sabagay, ako naman naniniwala na ikaw may pinag-aralan, ha? At sabi mo nga ikaw yung mag-aral muna itong aking mga estudyante bago ang wika kayo makipagdebate, inyo munang kabisaduhin ang pangapangalan ng mga apostol. Para bang pag nakabisado mo ang pangalan ng apostol, scholar ka na? Baka yun ang scholar sa kanila, yung kabisado ang pangalan ng apostol. Ngayon, kabisaduhin muna natin kung anong himpilan nito at kung anong oras ito. DZME DZME, himpilang napapanahon. Ang himpilang nagpapamunita sa inyo ng mahahalagang pangyayari. Ang oras po natin, 9:01 ng gabi, at kay patuloy na nakikinig sa himpilang ito ang dating daan sa pangunguna ni kapatid na Soriano. Aron ng tagapamahalang pangkalahatan kung totoo na si Apostol Pablo ang siyang tagapamahalang pangkalahatan, hindi na kinakailangan pumunta sa Jerusalem. Doon pa naman kinakailangan pasahan niya. Hindi ba? Pero kung walang dahilan para magtalo, bakit yung makikipagtalo yung tagapamahalan na ito nagpasya? Ayan, hindi sa makatid, napansin nyo, bakit kayo ka makikipagtalo kung talagang tagapamahalang pangkalahatan? Ba't ka makikipagtalo? Tagapamahala na ito nagpasya. Sa kanila pala, kapatid naman Pag pinasyahan ng tagapamahala, hindi na sila po pwedeng tumutol, kapatid naman Ganun ganun nga ho. Sapagkat pagka tumutol ka doon, delikado ang hanap buhay mo. Delikado ang hanap buhay mo. Delikado. Oo nga naman pala. Delikado. Dito sa atin, hindi. Ako, sinasabi ko sa kapatid, pag mali ang sinabi ko, tutulan nyo. Di ba, sa inyo, sinasabi ko sa ministry. Totoo yan. Doon pala sa kanila, pagka tagapamahala ang nagpasya, hindi na sila tututol. Sa unang iglesia, yung nasa Biblia, bago pasyahan ng isang pag-uusap mismo sila nagtatalo sila at nagpapalitan ng katwiran, Ganun nga po. Ang mismo ang mga apostol talagang nagkakatwiranan sila, hindi ba, Sa kanila pala, hindi pwede. Tikom ang bibig yung mga taong yun pagka ganun ang prinsipyo ng kanilang pagsasama-sama. Para bang diktadoryano na hindi ka na pwedeng tumutol, hindi kayo nagkamali. Ayan. Tuloy po natin ang kanilang sinasabi. Hindi ba? At doon nga po, sabi natin ni kapatid na Lito, mga kaibigan, isipin mo, hahamunin pa si kapatid ni Ranyo Manalo. Hindi alam yung ito. Hindi alam ng dalawa siya. Hindi na bumabanggit ng pag-aamon Ayaw rin na. Ang hinahamon ko raw si kapatid na Ranyo Manalo. Pero ngayon daw hindi na ako bumabanggit ng paghahamon, kapatid na Maneng. Ayaw ko na raw.
Paano naman kayo babanggit pa? Mismong inamin nila na hindi naman Hindi ako papatulan at hindi talaga lalaban. Di ba inamin nila yun? Kaya ang sabi ko nung isang Sabado, na sabihin nila yun, Sabado nung sabihin ko sa telepono ko noon nandito ka sa himpilan Ang sabi ko noon, bayan mo kapag naman total, sinaamin na nila na hindi talaga papatol yung kanilang KRD sa atin dahil tayo maliliit lang na tao, at maliit lang ang atin, tatatlo raw ang miyembro natin, at sila naman daw pagkalaki-laki, kaya hindi sila papatol sa atin. Ang sabi ko, iniaatras ko na yung hamon ko. Dahil, ba't ka naman hahamon doon sa ayaw naman lumaban. Pero sila, lumalaban sila pag gusto nila. Kahit sino, ito mo yung bisita natin kagabi si kapatid na Vic, ang sabi yung si Ginoong Amor Santiago, yun pala pangkaraniwang Katoliko lang na wala masyadong kamunasan sa Biblia. Pinatulan ni Karamos na kanang kamay ng pamamahala. Biro mo, kanang kamay si Karamos, kinatulan yun si Amor Santiago. Samantalang wala namang organisasyong pinaniniwanan man o pinamamahalaan. Yung isang ordinaryong miyembro lang ng Katoliko, yun ang sabi ng ating kapatid na nagpunta rito. Kaya itong mga taong ito, hindi papatol itong mga ito pagka medyo hindi nila tuloy po natin. Ganito ang ating wala siyang mababagang tagapamahalang pangkalahatan. Sige. Talagang kulang sa liwanag ito, isip ng mga taong ito. Isipin ninyo kami pa kulang sa liwanag, siya yung iisang Santiago at kilalang apostol. Kasi tinuruan ng mga hindi suko tingnan ninyo. Isipin ninyo yan, mga magulang at mga kaibigan, paano nyo ngayon paniniwalaan yung taong yan? Kahit kung sabihin marunong. Marunong doon ng Grego yun. Kailan ko sinabi marunong ako ng Grego? Litaw mo, te. Sinungaling ka masyado Litaw mo, te. Masama sa area, puro ka sinungaling niya. Nagkakalat kayo ng lagim Ang kapatid naman Yung mga alagad ng lagim, Sa bagay, yun pinagsasanayan naman yung pagkakalatan lagim. Dahil alam mo, yung pagiging anak ng demonyo, pinagsasanayan din yan. Dahil meron talaga nagsanay sa kasinungalingan kapatid naman po yan. Ngayon, ilitaw mo tape. Yung mga panunuya mo na yan, ilitaw mo tape niyan. Sagutin mo to, huwag mong puputol-putulin makikita mo yung ginagawa ang pagpuputol-putol na yan. Ibabalik ko sa iyan, makikita mo ilang araw at aking ihahanda yung mga pinagputol-putol mo. Ikaw siguro, kung ikaw kagaya, siguro pareho ito nung nagchap-chap-chap ng marami ngayon chap-chap Ito ginagawa sa tape ko, sinachap-chap Ngayon, tayo kung magpatugtog ng tape nitong mga taong ito, buo. Hindi natin sinachap-chap. Itong pinatutugtog ko ngayong gabi, ito ay kinuha ko ng isa-isa. Pero patutugtugin natin yung kabuuan yan. Wala lang tayong maraming oras. Gusto ko lang masagot, ipinakiusap sa atin ng ating mga tagapakinig. Pero kailanman tayo sumasagot ng tape nitong mga taong ito, sinuumpisa natin sa umpise. Pero kung sila, yung programa nila 3 oras yung kapag naman, hindi natin masasagot yan sa 1 oras na programa ngayong gabi. Pero pangako po namin sa inyo, itong pinagkulang ko nitong mga puntong ito na sinasabi nila, patutugtugin natin yan. Mag-umpis na tayo bukas ng gabi kung loloobin ng Panginoon. Tuloy po natin. Sige, tuloy pa natin. Tanong ko lang, hindi ako nagbibigay ng konklusyon, papaanong makapamamahalang pangkalahatan si Santiago na nasa gawa 15? Ayan, sinabi ko, tinatanong ko lang kayo, hindi ako nagbibigay ng konklusyon. Paano makapamamahalang pangkalahatan si Santiago na nasa gawa 15, samantalang sa 12 napatay na yung Santiago Apostol. Dahil ang sabi nila nung una, ang tagapangasiwang pangkalahatan ng iglesia si Santiago Apostol. Ayan. Hindi mo sinabi noon na Santiago Apostol na anak ni Alfeo. Kaya nga kita kinwestiyon At yan ay Kaya ang sabi niya yan. paano makapamamahala ay patay na pala. Ang pinatay, si Santiago kapatid ni Juan na anak ni Zebedeo. Yan totoo kung itinuloy yung gawa 12-2.
Doon sa talata naman 17, meron pang isang Santiago roon eh. Kaya nga. Nagpapasya. Kaya nga po. Kaya nagtataka siya kung bakit meron eh. Kung bakit daw doon sa gawa, sa Kapitulo 15, patay na, nagpapasya pa. Hindi ba? Hindi nakalata. Doon dapat natawagan siya ng pansin eh. Ang totoo, balikan natin yung gawa. Dos. Pakinggan po rin yung mga magulang. Nakakaawa yung taong yan, Pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Yan ang anak ni Zebedeo. Kapatid ni Juan yan eh. Dito naman sa 17, dyan din po sa kapitulo. Ayan. Datapot siya nang mahudyatan sila ng kanyang kamay na sila'y tumahimik, ay isinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago. Yan si Apostol Pedro. Siguro kung buhay niya noon, si Ginoong Soriano, ang sasabihin kay Apostol Pedro, sino pang Santiago pag uulatan namin, patay lang. Pamamatay-matay lang, hindi ba? At mainit-init pa. Tinan mo yan, mainit-init siyang kasinungalingan mo. Kamamatay-matay lang daw, mainit-init pa. No? Talaga, mahilig sila magpapasok ng terminasyong wala sa Biblia, kapatid naman eh. Kagaya nung sinasabi nila na, yun daw, ang pangalang ipinambati sa lahat? Ano yung pangalan ipinambati sa lahat? Iglesia ni Cristo. Saan mo nabasa? Roma 16. Basahin nga natin kung meron doon sa nabing pangalang ipinambati sa lahat. Pakinggan nyo. Mangagbati ang kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Sabi, yung palang iglesia ni Cristo ang bumabati sa mga taga-Roma. Hindi yung iglesia ni Cristo ang pangalang ipinambati sa lahat. Kakapatid naman eh. Basahin nyo, pasugo. Kung hindi isang tambak na mga... Mga ano yan eh. Isang tambak na mga blanco isip eh. Bakit? Ano ang pangalang ipinambati sa lahat? 16 na Roma, iglesia ni Cristo. Saan mo nabasa rito yung iglesia ni Cristo yung pangalang ipinambati sa lahat? Samantalang ang nakasulat dito, mangagbati ang kayo ng banal na halik. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Ang bumabati pala sa mga taga-Roma, yung mga iglesia ni Cristo. Hindi yung iglesia ni Cristo, pangalang ipinambati sa lahat. Tingnan niya yung pinagtuturo ng sugo ninyo sa inyo, ni lohika, wala sa Biblia. At labag sa batas ng retorika at ng lohika kung pakahulugan ninyo ang Biblia. Saan mo nabasa rito sa 16 na Roma yung pangalang ipinambati sa lahat? Pagkatapos, yung mainit-init pang namatay. Talaga ito si Cabularan, no? Hindi ako nagtataka dahil ang nagturo sa subo hindi sugo. Tuloy po natin. Pinatay doon naman sa 17 inuutusan pa ni Pedro yung mga kapatid na ibalita dito sa kay Santiago yung kanyang pagkakalaya niya sa pagkakabilanggo. Isipin ninyo yan, no? Kaya yan ang mahirap doon sa mga sabi nga ng Biblia, nagmamarunong lumilito ng mangmang. Ayon nga sa kanya Marunong siya ng Grego. Tsaka Hebreo, Scholar. Marunong nga. Mo ito sinungaling na to. Kailan ko sinabi sa'yo marunong ako ng Grego at saka ng Hebreo at Scholar ako. Napakawalang yung tao nitong taong Hebreo. Talagang napakakapal ng ano nitong taong ito, ng pagmumukha ng taong ito, na magparatang ka sa kapwa mo on the air na hindi ko sinasabi. Magpakita ka ng tape o ng anumang ebidensya, whether it is by word of mouth o kaya ng black and white na sinabi ko marunong ako ng Grego, ng Hebreo at ako'y scholar. Magpakita ka nga niyan. Napaka tapang ng hiya mo, Cabularan. Ang tapang. Anong ipakikita niyan? Yung mga puro idinadaldal, lalo na nung kasama niya, kayo raw, nakipag-discuss yung kay Temyong.
Oo, nakipagdiskusyon daw ako dun sa binangonan kay Artemio Francisco. Eh, hindi totoo yan eh. Hindi kayo nahihiyang magsinungaling sa air. Kung hindi kayo tinuruan ng sugo nyo na mag-ingat sa kasinungalingan, ay kahit man lang sana yung inyong sarili, turuan nyo na. Alam mo kasi, sa ikaw unlad ng bayan, kapatid naman ang kailangan ay disiplina. At ang pinakamahalagang disiplina, yung tinatawag nating self-discipline. Huwag kang makadaldalang na paratangan mo ko on dare niyang mga bagay na hindi ko sinasabi. Na para ka lang makapanira sa kapwa mo kahit hindi ko sinasabi. Bakit pagka sinasabi ko na nasa tape, pinatutugtog mo? Basta't magpaparatang ka, ayaw mong patugtugin. Patugtugin mo. Tinan mo ako kung magsalita, diretsa. Abay, pagka ganyan, ang ganyan ang sasalitain nila, abay, lilito na parang may pulikat sa utak itong mga taong ito. Anong pulikat? Hindi pulikat lang nasa ulo niyang mga tao na yan. Nangurong ang litid ng utak niyan dahil sa ginagawa niyan. Yung pulikat umuuli pa yun eh. Ha? Biro mong magsasalita ka sa on the air ng puro parata. Biro mo sabihin niya na nakisabi ko raw na marunong ako ng Grego, ng Ebriet ako raw eskola. Para bang pinalilitaw sa tao na ako'y napakahambog na tao. Ano kapatid naman eh. At ako raw nakipagdiskusyon dun sa kanila sa binangonan kay Artemio. Ako raw nabugbog ng aral. Ayan. Sa mukha yung patunayan yan. Yung, alam mo, meron talaga taong makakapalang pagmumukha eh. Pakinggan nyo sa Ecclesiastes. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Mga kababayan, kaya ko sinasabi ito, nasa Biblia ito. Meron pong mga tao talaga, makakapal ang pagmumukha. Ito ang sabi. Pakinggan nyo. Sino ang gaya ng pantas na lalaki? At sino ang gaya ng pantas na lalaki? At sinong nakakaalam ng kahulugan ng isang bagay? Ang karunungan ng tao ay nagpapasilang ng kanyang mukha, at ang katigasan ng kanyang mukha ay nababago. Kita nyo? Meron talagang may matitigas na pagmumukha. Nasa Biblia 8:1 ng Ecclesiastes. Yung katigasan ng kanilang mukha, nababago. Pagka ang tao yung pantas, pagka marunong, parang artista. Nung araw, si Bino Garcia, kapatid naman akala ko talagang napakasamang tao nun dahil sa pelikula kung panoorin, bata pa ako nun nung kami mapunta ng Bukawi, sa tapat mismo ng bahay ni Bino Garcia, nagsalita ako na tulong para sa relihiyon. Napakabait pa ng tao, no? Ha? Bino Garcia, Bruno Punsalamba, nakalimutan ko na. Basta't yung kontrabida, matagal na kasi yun meron na magdadalawampung taon nung magsalita ako sa harap ng bahay sa Bukawi. Yung pala ako'y nasa, parang si nung ako'y batang maliit, galit na galit kay Bella Flores yung napapanood ko mga pelikula, puro kontra yan Ngayon, yan palang talagang mukha ng tao, nababago yan. Kahit matigas ang pagbumukha mo, pag marunong kang umarte, napalalambot yan. Kapatid naman Ngayon, ito si Kabularan talagang palagay ko ano sabi mo, may pulikat ang utak. Yun nga po. Ha? Siguro nga, dahil mapagparatang na hindi mo naman sinasabi. Marami na akong record na, tinape na, sinasabi niya na hindi ko naman talaga sinabi. Hindi nahihiyang sabihin yung hindi sinabi ng kapwa-tao. Kaya kami, saksi ang ating technician dito. Pag ating pinatutugtog ang tape nila, hindi natin pinuputol. Dire-diretso yan. Wala tayong ini-skip na lugar ng tape para marinig ng tao ang lahat ng kanilang sinabi at yun ang ating sinasagot. Ituloy po natin, mga kababayan. Pero kanyang paraan ng pagsagot na yun talagang marunong. Batay sa kanyang paniniwala. Isipin ninyo, at yan itutuloy pa natin tayo daw ang nasilat yan. Hihintayin ko kanya Kabularan. Buti ituloy natin. Bigyan natin ng yan nating marinig ng mga tao yung kanyang buong sinasabi tungkol sa bahaging yan. Kapatid ni Juan. Sino yung pinatay sa gawa 12:1? Ang sabi po doon, si Santiago na kapatid ni Juan. Kapatid ni Juan. Aba, di ang apostol pala Santiago ay napatay na, no? Sa Kapitulo 12. Paano na mahala doon sa 15? Kabularan, sagutin mo yan. Nalusot kayo ng magandang lusot, Para kayo Super Mario. Yung Super Mario nilala.
biro mo pa paano namahala yan? Sagutin niyo ito. Tingnan ninyo, humaharap daw si San Pablo sa pakikipagdiskusyon, sa pakangatwiran, pero hindi raw siya ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia, kapatid naman ano? Yan nga po ang narinig ng ating tagapakita. Yan. Ngayon, tanungin natin ang Biblia. O kaya tingnan ninyo, napasimba ninyo mga gili namin taga-subaybay. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi niyang sagawa. Dapat, sabi nga ni Caleb kanina, dapat sana nakahalata siya. Bakit doon sa 12-2? Binabanggit nga ipinapatay si Santiago. Pagkatapos, doon sa Kapitulo 15, nagsasalita pa. Hindi ba? Oo, kaya hindi matanggap ni Ginoong Soriano eh. Hindi ba? Pero, yun ang nakasulat eh. Yun ang nakasulat sa Biblia. Hindi ba? Ang totoo, hindi naman tayo ang sumulat nito. Nitong banal na kasulatan. Hindi ba? Nitong gawa ng mga apostol. Hindi naman tayo ang sumulat niyan. Salamat nga sa Diyos at hindi kayo sumulat niyan eh. Kung kayo sumulat niya, walang maliligtas na tao kahit isa eh. Mga kapatid naman eh. Di ba no? Ganun nga ho. Bakit? Manyari, kahit na yung hindi naman sinasabi o narinig, ini-invento naman. Kagaya nun, ang alinig, ang pangalang ipinambati, asan yun? Pagka sila sumulat ng Biblia, yun, walang maliligtas. Walang maliligtas kahit isa. Wala. Oo, talaga. Biski yung sugo nila, hindi maliligtas eh. Ay, hindi na bautismuhan yun. Oo. Paano ngayon yan? Ngayon, sabi, tinan mo hindi man na nakahalata. Yung aking sinasabi doon sa pinarinig nila na yun, nagtatanong ako, paano mamamahala ka ko yan? Patay na yan. Di yung isang Santiago. Ngayon, inevitably, dapat i-conclude nila, hindi yung Santiago na yon. Kaya bumaksak sila ngayon doon sa Santiago na apostol na anak ni Alfeo. Yun ika ang namamahala. Ano, kapatid naman eh. Ngayon, patutunayan ko sa iyo, kaibigan, talagang kukunti pala yung alam mong Santiago eh. Pakinggan nyo dito sa unang Korinto. Inamin nyo na yan na hindi nyo na pwedeng bawiin yan. Na ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia ay si Santiago na anak ni Alfeo, kapatid naman eh. Maliwanag po yan ay si Santiagong Bata, di umano. Yan, Santiagong Bata. Bagaman wala silang nabasang Santiagong Bata yan. Nakabasa ka na ba Santiagong Bata yan? Meron po. Asan ang bata? Nasa Marcos po yan. Hindi doon sa Mateo. Wala. Doon sa Mateo na binasa nilang talata. Ngayon, tanggapin na natin sandali na kaya bata kaya matanda, yung Santiagong apostol na anak ni Alfeo, yun ang namahala, sabi nila. No? Pangkalahatan. Hindi nyo na pwedeng talikuran yan, na talagang ang namahala kanyo ng iglesia sa pangkalahatan, Santiagong anak ni Alfeo. Ngayon, dito sa Corinto, mga kababayan, meron pang isang Santiago rito. At ito'y nasa 15 at 7 ng Corinto. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. Ayan. Ang sabi, ang ating Panginoon sa Kristo'y nabuhay ng maguli, napakita ang wika kay Santiago. At saka sa lahat ng mga apostol. Nangangahulugan, hindi apostol itong Santiago ito. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kaibigan, sino kaya Santiago naman ito? Santiago pinagpakitaan, saka napakita ito sa lahat ng mga apostol. Ngayon, dito naman po sa Santiago, sa aklat ni Santiago, ganito ating mababasa rito sa 1:1 ng Santiago. Ganito ang ating tunghayan, mga kababayan. Ito po ang sinasabi sa 1:1. Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo ay bumabati sa 12 angka na nasa pangangalan. Yan. Di sa dain ng Santiago sa Biblia ngayon eh. Ito kayang Santiagong ito na alipin ni Jesucristo? Ito kaya si Santiago anak ni Alfeo na namahala? Ayan, sagutin mo yan ngayon. Dahil ang sabi mo, si Santiagong namahala ng iglesia sa pangkalahatan yung si Santiagong anak ni Alfeo. Dahil hindi nga po pwede yung si Santiagong kapatid ni Juan at patay na. Santiagong matanda at patay na. Dahil sabi mo yan
Ang alam ko Santiago iisa lang eh. Kaya ang tanong ko sa iyo, kaninong Santiago napakita si Kristo bago siya napakita doon sa lahat ng mga apostol? At sino Santiago naman ito sumulat ng aklat na Santiago na alipin ng ating Panginoon sa Kristo? Yan, sagutin mo yan. Pag sumagot ka niyan, at saka ako ilalabas yung gusto kong sabihin. Ha? Kabularan, tuloy po natin. Yan naman talagang pinatutunayan na si Santiago talaga ang nagpasya niya. Mas mabuti basahin natin, hindi ba? Ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan. At dito po sa Gawa 15:12 hanggang 13, ay ganito po ang sinasabi at nais po naming papansin sa inyo ang napakahalagang bagay tungkol dito. At nagsitahimik ang buong karamihan at kanilang pinakinggan si Bernabe at si Pablo na nagsisipagsaysay ng mga tanda at ng mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. At nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako." Bakit siya tututol sa atin? Una, hindi naman tayo may sulat niyan, hindi ba? Ngayon, bakit niya tinututulan yan? Dahil nga, doon sa 12:2 ng Gawa, mayroong binabanggit na Santiago na ipinapatay. Iba yung Santiagong ipinapatay kaysa doon sa Santiagong namamahala sa buong iglesia. Saan mo nabasa ngayon yung Santiagong namamahala sa buong iglesia? Ako may babasahin, namamahala sa buong iglesia. Kapatid naman sila walang mababasa, Santiago namahala sa buong iglesia. Ako babasa. Pakinggan nyo mga kababayan. Ito namahala sa buong iglesia at hindi ito si Santiago. Pakinggan nyo sa Colosas 1:24. Ganito ating mababasa, mga mahal na kababayan. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Sino ginawang tagapamahala na iglesia? Kapadaman Sa Pablo, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos. Tingnan mo, ito'y namahala ng buong iglesia. Si Santiago wala kang mabasang namahala ng buong iglesia. Bungangawok yun. Sabihin mo. Sasabihin na kanya hindi pwedeng maging tao si Kristo. Tama pa, tugtugin mo yun, Hindi ko natatandaan yung sinabi kong gano'n na gano'n Hindi ko natatandaan yun. Ngayon ang masasabi ko sa'yo, ganito, kapularan, Si Kristo, sabi niya, bakit pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo nagsaysay ng katotohanan? Alin ba tao? Yung pinagsisikapan patayin ng mga Hudyo, yun ang tao. Alin ba yung tao? Pakinggan mo. At nagkatawan tao, ang berbo. Alin ang pinagsisikapan patayin? Yung katawan. Dahil katawan ay tao di ba? Bigyan natin ng daan ng ating himpilan. BZME. Tuloy po natin ito ating pinakikinggan na tahi-tahi. Ang tinututulan niya, sinabi ni Kristo. Parang yung sinabi niya, hindi totoo yung sinasabi niya. Pinalilitaw niya si Kristo, sinungaling. Ngayon, kung doon mo niya ang puwisit na ito. Kung naman palilitaw yung sinungaling yung nasa Biblia Kristo, hindi. Kayo ang sinungaling. Dahil kayo, kung terminuhan niyo si Kristo, talagang lihitimong tao, taong-tao lang. Sa Biblia, ang tao, yung katawan. Sabi ng Biblia, nang pasimula siya ang berbo. Ang berbo sumasa Diyos. Bantog ang pagkabayubay niya sa krus nang ang dala natin matubos. Hayon at ating ipagdiwang aral niyang tanging kaligtasan. At mga kapatid, hanggang dyan na lang po ang ating may paparinig sa inyo na tape na ito dahil sa bandang dulo kasi iba na ang paksa.
ay tungkol na po doon sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo. So kung inyong mapansin mga kapatid, mga kababayan, nag-uusap sila, nagkasagutan ang ministro ng Iglesia ng Cristo sa pangunan ni Maximo Bularan at saka si Brother Rayleigh. So kung inyong mapansin ang kanilang mga boses, siyempre mga bata pa. Ibig lang sabihin, early 80s po yan na nangyari. Dekada 80 po yan. Sa pagitan na po ng 80 at 90. So yun po mga kaibigan, ang aking mai-share sa inyo. So abangan po ninyo, marami pa po tayo maibahagi sa inyo mga kapatid. At gaya ng ating maririnig ngayon, ito po yung kanta na kung saan matapos o bago o matapos ng programang Ang Dating Daan sa pangunan ni Brother Rayleigh. Doon po siya nagsasalita sa AM Radio DCME. Ito po yung awit na madalas nating marinig noon dekada 80. Isip mabuksan upang tamuhin nila't makamtan ang langit na kaharian kay Kristo Jesus na nga lamang. So maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan sa inyong mga walang sawang pakikinig. At gaya ng aking sinasabi ng mga nakaraang video natin, marami pa po tayong may share sa inyo na mga mga rare video ni Brother Rayleigh sa kanyang pangaral in the early days sa kanyang evangelization. Hanggang siya po ay kinuha na ng ating mga mahal na Panginoon, at ito'y magsisilbing alaala at karagdagang mga pamamaraan sa mga taong nagsusuri. Ano nga ba? Ano nga ba at sino nga ba si Brother Rayleigh, at ano nga ba ang kanyang katwiran ayon sa Biblia? So yun po ang Dating Daan radio program. Hindi po yan iglesia mga kababayan. Ulitin ko, ang Dating Daan programa po yan ng radio, hindi po yan iglesia. Hindi po yan, hindi natin yan pwedeng aniban. Yan po ay ating pakikinggan. Hindi natin pwedeng aniban. Nagets mo ba? Kagaya na kasi ni Alpi Angeles, sabi niya, hindi daw siya kaanib sa Ang Dating Daan. So therefore, ang Dating Daan, yun po ay programa ng radio under the managed or hosted by Brother Rayleigh sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hanggang dito na po mga kababayan, hanggang sa muli, abangan, marami pa po mga may isi-share ko sa inyo mga rare audio recording or audio evangelization ni Brother Rayleigh. Dekada 80 at dekada 90. Hanggang dito mga kaibigan, inyong kaibigan at kapatid sa ngalan at sa mundo ng pananampalataya, Felix Moore TV. Maraming salamat at babay po muna.